Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin sa Java yung tinatawag natin na substring method. Okay? So paliwanag ko muna, ano ba ang ibig sabihin pag sinabi nating substring method? So guys, pag sinabi nating substring method, ibig sabihin nito guys is meron lang tayong kinukuhang portion from a specific text. Okay? For sabihin natin, merong isang text dito. Merong specific portion kumbaga na kinukuha tayo. For example, yung sa pangalan na Doji creates. Tapos yung specific portion na gusto natin kunin is yung creates lang, hindi kasama yung Doji. So doon natin ginagamit yung substring. Now, mamaya papakita ko sa inyo kung paano to gawin sa coding guys. Okay? Paliwanag ko muna, bakit ba natin kailangan gamitin yung substring? Anong mga situation like for example, real world cases na ginagamit natin yung substrings. Number one, for example, merong isang data ng information about a person. Tapos nandun yung pangalan niya, yung edad niya, saan siya nakatira. Tapos gusto mo lang kunin yung apelido. So gagamit ka ngayon ng substring, di ba? Kunyari, Doji, tapos ganito siya, ganito ganyan. Tapos ang gusto mo lang kunin yung apelido, so gagamit ka ng substring. Okay, kukunin mo lang yung creates. Parang ganun guys. One of the example from real world scenario. So syempre, para makita na natin paano to kino-code, without further ado, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. So as you can see, eto na yung ating boilerplate ng Java. Ready na siya. Eto na rin yung substring, yung topic na pag-aaralan natin. Now, lagay na lang ako dito ng description. Again, ano ba ang substring? Extracting, or sabihin na natin, extracting na lang, di ba natin pahirapan sarili natin. Extracting a specific portion from a text or string. Litan ko lang ng konti ha. From a text or string. Okay, meron tayong specific portion na kinukuha sa kanya. Paano natin to gagawin? So, maglagay tayo ngayon ng string. Okay, since magdi-display tayo ng string guys, kailangan natin ng variable. So, string, sabihin natin yung pangalan ng variable is message. Ayan. Tapos, anong value niya? Let's say yung value nito is string. Tapos, sabihin natin hello Doji. Hello Doji create. Ayan yung value niya. Now, meron na tayong string dito na pwede nating display. Anong next natin gagawin? Gagamitin na ngayon natin yung substring. Okay, so paano natin gagamitin? So declare tayo ulit ng isa pang string variable. String, sabihin natin ito yung word or portion na lang. Portion. Yan. Anong value niya? Ganito guys. Ang magiging value niyan yung substring method. Ito, tandaan niyo yung code ha. Dot substring. So paano yan? Dideclare mo yung variable kung saan nakalagay yung buong text or data na gusto mong kunan ng portion. Which is in this case, ang variable natin na ginagamit is yung message. Ang value niya is hello Doji create. So, mag-create ako ng another variable, string variable. Ito naman, dito natin ilalagay yung portion na gusto lang natin kunin from the original variable or dun sa variable or sa text data na meron tayo. So, kunyari, kukunin ko lang yung Doji creates. Syempre, dapat meron din yung lagayan. So, magiging lagayan natin is itong another variable na ginawa natin. So, ang pangalan is portion. Kayo nang bahala sa pangalan, pero portion na lang yung lalagay ko dyan. String variable din yan. Kaya ang tanong, paano natin gagawin yon? So, ang gagawin mo, sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Guys, i-declare mo muna yung variable na pagkukunan mo, which is yung message. Diba? Ito yon yung variable na yan. Ito yung value niya. Tapos maglalagay ka ng dot. Saka mo ngayon idudugtong yung substring. Substring, tapos parenthesis. Ito. Yan. Pagkalagay mo ng substring, maglalagay ka ngayon ng semicolon. So, semicolon din dito guys. Okay, so sa mga variable natin, maglalagay tayo lagi ng semicolon. Sorry, nakalimutan ko. Yan talaga yung pinakamalap nating kalaban, yung semicolon. So, paliwanag ko muna sa inyo ng maikse ha. Meron tayong dalawang variable. Yung una, yung pinaka-data natin, which is hello Doji creates. Ang pangalan ng ating variable is message. Tapos, gumawa tayo ng another variable kung saan doon natin nilalagay yung specific portion na gusto natin kunin from hello Doji creates. So, ang pangalan niya is portion naman. Tapos, ang method na gagamitin natin para makuha natin yung portion na gusto natin from the message is ito. Message, yung variable name, dot, tapos kukonik mo yung substring, parenthesis, and then end of the statement, semicolon. Now, I want you to understand, since meron tayong specific portion, gusto ko na maalala ninyo yung tinapik natin na indexing, kung naalala ninyo, di ba? Yung way ng pagbibilang natin as programmers. Paano ba yun? Nagbibilang tayo starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so on and so forth. Diba? Sa 0 tayo nagsisimula. Yung kasing indexing guys, yun yung ilalagay natin sa loob nitong parenthesis ng substring sa method, okay? Para ma-determine ng compiler or ng program natin kung ano yung gusto natin kunin na specific portion. For example, ganito. Pag ang gusto kong kunin is yung Doji create
creates lang. So paano ko ngayon kukunin yan? Sa loob ng substring guys, ilalagay mo ngayon yung index kung saan nagsisimula yung Doji creates. So in this case, nagsisimula yung Doji creates sa 6. Yung letter D, yan ay pang-anim. Paano? So simulan natin sa 0 kasi ganun tayo magbilang as programmers, diba? So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pagdating natin sa 6, D na agad. So yun yung start ng Doji create. So sa indexing, lalagay mo lang ngayon yung 6. Diba? So pwedeng ganyan lang. Pwede kang maglagay ng isang number lang pagka intended mo na kukunin mo na mula dito sa number na to sa 6 hanggang dulo. Sige nga, tignan natin kung talagang kukunin niya from 6, which is D, hanggang sa dulo. So, paano natin malalaman? Siyempre, isi-system out natin yan. So, ikakopy ko na lang yung system out para hindi na tayo mahirapan. Parenthesis and then end of the statement. Ayan. So, ano ang i-display natin? Yung message ba? Siyempre, hindi. Kasi pag yan yung display natin, makukuha lang natin yung buo. So, yung portion lang ang i-display natin. Ngayon, sa portion, meron tayong substring method na magsisimula sa 6, which is letter D, hanggang sa dulo na yan. Automatic yan. Kapag ka isang number lang, ibig sabihin yan, from that number until the end, gusto mo makuha. Okay guys? So pag pinrint natin to, dapat ang magdi-display yung Doji creates lang. Hindi kasama yung hello. Bago natin i-run, burahin muna natin to. Kasi ano to, i-comment na lang natin. Index lang naman yan. Para lang meron tayong idea kung saan nagsisimula yung letters. So i-run natin, tignan natin kung makukuha natin yung Doji creates. Ayun, nakuha natin yung Doji create. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag meron kang link, which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ibig sabihin, we started from 6, which is D, hanggang sa dulo na yan. So isa pa, subukan natin yung creates lang. Ay yung number 9, 10. So 10 yung magsisimula, yung create. So lagay natin dito sa substring yung 10. So ibig sabihin, index 10, which is letter C, hanggang sa dulo. Okay? So i-run natin, tignan natin kung creates ba yung makukuha niya. O, diba? Nakita ninyo. Ano naman, kunyari, hindi hanggang sa dulo eh. Kunyari, gusto ko lang makuha yung Doji lang. It is from 6 hanggang 9. So anong gagawin mo guys? So ganito gagawin mo. I want you to understand this rule. Paliwanag ko sa inyo. I-note muna natin to para hindi mawala sa isip natin. Tanggalin ko lang yan. So sa loob ng method, lalagay natin yung index sa loob ng parenthesis. So lagay mo dito yung index of letter to start. Kumbaga ano lang to, pointers lang para magkaroon tayo ng idea. So lagay mo dyan yung 6 to start till the end. Yan, diba? Paano naman kunyari hindi hanggang dulo? Okay? Sabihin natin gusto ko lang kunin yung Doji lang, which is 6 hanggang 9. So ang gagawin mo nyan guys is from 6, kukunin mo yung 6, tapos maglalagay ka ng comma, then ilalagay mo 10. Bakit hanggang 10? Wala akong magagawa guys. Yung rules ng substring ganun. Hanggang 10, bakit? Bakit hanggang 10? Kasi ganito ang rules nyan guys. Padaliin na lang natin yung paliwanag. Till the last index na gusto ninyong kunin o portion. Sabihin natin yung hanggang huling index ng portion na gusto mong kunin plus 1. Kasi ang literal na paliwanag nila dito hanggang sa dulo but not including the last. Okay, kumbaga parang ganito yan guys. Kung ang kukunin natin is yung Doji lang, so that will start with 6. Tapos ang last niya is 9. Pero typically ang nangyayari dyan hanggang letter C. Pero hindi kasali yung C. So medyo magulo pagka yung nasa libro yung pagbabasihan natin. Pero paliwanag natin ng madali sa Tagalog. Pagka portion lang kukunin natin, for example, hindi naman hanggang dulo, so hindi lang 6 ilalagay ko. 6, 10. Bakit hanggang 10? Yung G, yung I, hanggang 9 lang, diba? Kung Doji lang, 6 to 9 lang dapat. Bakit naging 10? Tanggapin na lang natin na ganun yung rules. Kung ang dulo is 9, magdagdag ka ng isa. Yun na lang yung madaling paliwanag. So kung Doji, hanggang 9 yun, plus 1, edi 10. So 6, 10 yung ilalagay mo. Palitan natin to. Maglagay tayo
tayo ngayon ng 6, tapos comma, 10. Okay? So pag niran natin to, makukuha natin yung 6 hanggang 10, which is hanggang C. Pero literally, hindi kasama yung C. So ganun talaga yung rules, guys. Medyo nakakalito rin, no? Sige nga, iran nga natin. Tignan natin kung doji lang talaga yung makukuha. So ayan, nakita ninyo, doji, di ba? So ibig sabihin yan, guys, kapag ang kukunin mo is from this index hanggang dulo, pwedeng isang number lang or isang index lang ilalagay mo. Automatic na yon, kunin niya hanggang dulo. Pero kunyari, hindi naman hanggang dulo, nasa gitna ng text yung kukunin mo, which is itong doji. So 6 from the first index hanggang dun sa dulo, plus 1 ka na lang. Okay, guys? So mangyari, 6, 10. Nakuha na nyo. Lalakihan ko na ulit yan. So ganyan natin kinocode, guys, at ginagamit yung substring. So bago natin tapusin yung video na to, gusto lang kita i-remind na yung kaalaman, karunungan at pagkaunawa, yun ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya naman kung may natutunan ka sa video na to, imbes na sa akin ka magpasalamat, mas maganda kung sa Diyos tayo magpapasalamat. Mas maganda kung sasabihin natin, salamat sa Diyos or thank God, mas ikasasaya ko yun. So, thank God for the opportunity and see you on our next tutorial.